Pero yung iba, no, na nakikimix sa situation na ito, na maybe gusto mong maging parang main character ka dito sa sitwasyon na ito, hindi siya pwedeng mag-workout. Kasi we need to be real here. Kasi mga kahombre ko, ano ba ang panama at panlaban sa tao na yan? Ang pagiging totoo. Kapag ikaw ay hindi totoo, huwag ka na lumaban dito. You're out. At ayan na nga, nagsalita na si MG patungkol dito. At tingin ko, eto, si Attorney Sabi ang kanyang pinapatungkulan dito. So, ako nga, sabi ko rin sa aking mga vlog, wala akong pake dyan kay Attorney Sabi. Kahit sino pa siya, kahit ano pa ang nakaraan niya, wala akong pake. Maaring nakapunto si Mangusin, pero hindi po kay MG, hindi sa akin, hindi kay Bungo, at hindi kay Puginius. Hindi sa lahat ng mga kumakalaban kay Kulaong. Wala po siyang naging punto sa amin, pati na kay The Kings. Alam niyo kung kanino? Kay Attorney Sabi lang. Diba, si Attorney Sabi lang ang napuntusan niya. Pero napuntusan ba niya si MG? Hindi. Napuntusan ba niya si The Kings? Lalong hindi. Diba? Kaya nga po syempre, i-connect lang talaga yan ni Kulaong na etong nangyari kay Sabi ay panalo niya na sa buong grupo ng mga kumakalaban sa kanya. Syempre, ikukumpara niya yan as a whole. Bakit? Syempre, gusto niya nga na i-celebrate ang mga small winnings niya. Pero, ganun pa din naman Wala namang nabago, wala namang naiba. Sino pa rin ba ang ating focus? Sino pa rin ba ang ating tututukan dito? Si Kulaong pa din. Nandyan man si Sabi, nandyan man si Susan Yance, nandyan man ang Attorney Sabi Facebook page or wala. Patuloy pa rin po tayo. So wala pong puntos sa grupo ni MG si Kulaong. Wala po. Ngayon, 'di ba? Kung etong si Attorney Sabi ay nakita ko kasi nagbura na siya ng kanya mga post. Meron din siyang sinabi na live siya ng 4 PM pero mukhang hindi po niya tinuloy. Ngayon, ito na lang ang kailangan gawin ni Sabi, paliwanag niya ang kanyang sarili. Pero sabi nga niya, hindi niya kailangan magpaliwanag sa kahit sino. So, hayaan na lang natin siya. 'Di ba? Kasi pumasok lang naman siya dito. Ngayon, kung lalabas siya, di bahala siya sa buhay niya. 'Di ba? Siya naman ang nahulog sa patibong ni Kulaong, siya naman ang napasama, hindi naman tayo. Kaya wala pong punto si Kulaong sa atin. Nakapunto siya kay Sabi. So, ito po yung full video ni MG patungkol po sa kanyang mga strategy at sa mga paliwanag niya patungkol dito sa nangyari na issue dito kay Attorney Sabi at kay Kulaong. So, eto na po, mga kahombre at mga katropa pips natin, panoorin po ninyo. Mamaya, abangan ninyo, 7 PM, yung upload ni MG. Tingin ko yan yung video niya patungkol kay Ian. Maraming salamat po. Eto na yung full video. Yan. Magandang araw mga kahombre ko. Kamusta kayo lahat dyan? Hey! Yan. Sige, maghihintay lang po ako ng konting views, no? Mga kahit 200, 300. Mabilis lang naman to, no? Mabilis lang to. Para lang ma-address kayo sa mga kaganapan mamaya. Okay. Actually, ngayon na ata yan. 2 PM, no? 2 PM yun. So, yeah. Ayan. Para lang clear, no? So, ganito yan. Uunahan ko na ho kayo. Pero sige, 40 pa lang, 60. Ibabang lang tayo konti. Okay. Ang bagal dito sa Facebook. Halatang ang hina ko na talaga sa Facebook ngayon. Pag malakas tayo sa Facebook, nabablock lang din naman ako. Anyway. Ayun. Ngayon, mga kahombre ko, ganito yan. Ngayong araw na ito, ay yung sinasabi niya na magkikita daw magkikita raw mga kahombre ko sa Parañaque, tama? Dahil tungkol doon sa ikinaso niya
sa Food Genius Group. Nakabalbalan. Alam niyo na lahat yan. Nakita niyo naman, nagkalat na everywhere kung ano yung ikinaso niya. Kung saan, dalawa ang kanyang, dalawa ang kanyang witness. Si Edmundo yung isa, si Casper yung isa. Sa alam niyo na kung saan patungo yung ifinal niya na complaint. Anyway, para lang no, sa ikakaklaro ho ng utak ng mga tao, yung today, mga kahombre ko, na kaganapan, lalo na, at kung katulad ka ni Makagago, what's up, man? Nalahiti mo talaga, legit, no? Hindi mo naman talaga kailangan pumunta dyan. Tama na, kung totoong meron kang abogado, abogado mo nagagalaw dyan. Tama? Kasi, hindi po hearing yung mamaya na 2 p.m. sa Parañaque. Hindi po hearing yan. Ayan ay preliminary investigation. Okay? Uulitin ko lang ha. Preliminary investigation. Hindi po kailangan na ikaw mismo ay pumunta dyan kasi complaint pa lang yan. Kumbaga sa barangay, reklamo pa lang yan. Kung abogado mo ang pupunta para kuhanin yung complaint, okay lang yon. Tapos pagkatapos niyan, mga kahombre ko, sa pangalawa ho, dalawa kasi yan. Dalawang preliminary investigations yan, mga kahombre ko. Pagtapos ng pangalawang PI o preliminary investigation, doon na po sisingit yung tinatawag na resolution. Yung resolution, mga kahombre ko, umaabot yan ng mga 2 months, lalabas si resolution. It's either tataas siya sa RTC level o hindi siya tataas sa RTC level. Now, kapag tumaas siya sa MATC o RTC, then ang mangyayari dyan, magkakaroon ng warrant of arrest yung tao. Siyempre, ano bang mga kaganapan dito sa aming dalawa? Ito ay cyber libel. Bailable o hindi? Bailable. 0 peso ang bail hanggang 48,000 pesos ang bail. Ano bang choice ni Norman Gusgusin dito? O ng kung sino mang makaharap dito? Madali lang yan. It's either, huwag ka magpapahuli sa warrant. Kapag nilabas ka ng warrant, huwag ka magpahuli. Bahilo ka, mga 2-3 araw. Tas magvo-voluntary surrender ka doon sa METC or RTC branch na naglabas ng iyong warrant of arrest. Babayad ka lang ng bail, and then labas ka na. So in short, mga kahombre ko, ano ba ang pinapaabot ko dito? Mamaya, for sure, magyayabang na naman siya. Magsasabi na wala namang pumunta dito na kahit na sino kasi naduwag. Mali yun. Wala lang pumunta dyan kasi hindi naman kailangan. Abogado lang, sapat na. Okay? So ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang susunod dito? Ano ba ang susunod na kaganapan dito? Mamaya, 7 p.m., mga kahombre ko, meron tayong upload sa aking YT. Yun lang yun. Oh yes, yan. Tama si Genesis Gutierrez. Counter affidavit ang tawag. So, in short, today, hindi yan hearing. Uulitin ko lang ha. Hindi po yan hearing, mga kahombre ko. Preliminary investigation. Wag ho tayong maging utak Norman. Wag. Kasi ang babaw niyan, mga kahombre ko. Wag kayong maging utak Norman na basta kung ano na lang masabi, kung ano na lang batas, yun na yun. Hindi ho ganun yun. Preliminary investigation, kukuhanin mo yung complaint niya. Pagkakuha mo ng complaint niya, sa susunod na preliminary investigation, ibibigay mo yung counter affidavit mo. And after nun, close na yung reklamo, close na yon, for resolution na siya. Tapos, hanggang sa pangalawang preliminary investigation, hindi needed ang nirereklamo. Kasi, bakit? Kasi complaint pa lang siya. He filed a complaint.
hindi pa ho yun kaso. Complaint. Upload mo na. Complaint siya. Huwag tayong magpapadagos-dagos, iimbento, magpapadala sa mga imbento niyang kaso or complaint. Kasi hindi tayo mababaw, mga kahombre ko. Okay? So, yun na. Actually, that's about it. Wala naman na akong idadagdag pa, no? So, para sa akin, mga kahombre ko, mamaya, meron akong upload, 7 p.m. sa YT ko. Abangan nyo. Cyber criminal daw, sarap hampasin ng palo-palo sa ulo. Yes, isa din yan. At ito, mga kahombre ko, to tell you the truth, bawal po na sabihan mo ng kriminal ang isang tao na hindi convicted. Bawal po yun. Yun pa lang, pwede na ulit siya makasuhan. Walang problema doon. Kakasuhan ulit kita. Norman, gusto ko. Diyos ko naman. Yan ang pinakamadali at masarap na gawin. Alam mo yon? Kasi very satisfying. Okay? Kasi panibagong issue, panibagong gatasan na naman. Alam mo yon? Pero ito, mga kahombre ko, may sabihin lang ako sa inyo. Kung ilan man nanonood dito, 2,000. Kayo kasi, sinabihan ko na kayo dun sa video ko na huli. Magbabakasyon lang ako. Masyado kayong na-hype. Humanap kayo ng bagong superhero. Hindi ho ganun yun. Ang laban ko talaga dito, literal na para sa mga tao na di umano, naargabyado ng tao na ito. Di umano kasi may patunay pero petty-petty lang, di ba? Itong laban na ito hindi for the hype. Siyempre mga kahombre ko, gatas. Normal lang yun. It's normal. Job ko to This is my work. Pero ito mga kahombre ko, ay iba. Iba hong laban ito sa lahat ng naging laban ko. Diba? Kahit kay, anong tawag doon? Kay Boy Panghe. Hindi ho ganun yun. Kahit doon sa tao na iyon, yun naman yun, okay pa yung kalaban, mga kahombre ko. Kasi kahit papaano, lumalaban naman ng ano tawag dito, ng patas. Nasa korte lahat, okay yun, good. Ito kasi, mga kahombre ko, this is very different. Ito ay iba. Kasi kahit paman din ganun, iba pa rin ang ipapahatid niya sa kanyang mga tao. At yun po ang nakakalungkot na parte. Bakit kamo? Dahil siyempre, mga kahombre ko, ito yung pinakamahirap sa lahat. Ang i-educate ang uneducated na mamamayan. Hindi ko in-expect na ganito pala kahirap yun. Bakit, mga kahombre ko? Kasi ang dali pong mapaniwala ng iba. Ako ay masaya. Kasi at the end of the day, yung mga nakafollow sa akin, sa FB, sa YT, kung saan-saan, no? Kayo ay nagkakaroon ng bagong knowledge. Which ayan po, kailangan natin. Kung gusto mong mabuhay ka ng tama at ayos. 'Di ba? Ako rin Every day I learn new things. Kasi parang repentance yan, mga kahombre ko, 'di ba? Sabi ko naman, porke nagsinabi ko, nagrepent ako about a year ago, yun na yun. Hindi ganun yun. This is every second. Every second, mga kahombre ko, nagre-repent ang tao at papatunayan mo yan. Hindi papatunayan mo first sa sarili mo na sigurado ka talaga sa gagawin mo, pangalawa sa tao. And let them judge you. Ayan naman yung nangyari sa akin, mga kahombre ko. Kaya ako hanggang ngayon, nandito pa ako Di ba? Dahil sa inyo. Because you trusted me at nakita nyo kung gaano ako katotoo. Di ba? Ayan lang ang kaya kong isang kalan. He's asking na sana ang mga bumabatikos o bumabanat sa kanya ay may tunay na pagkakakilanlan. May tunay na muka. Eto ako I'm here. Bakit mo ako tinatakasan? Di ba? Tulad niyan. Paano nangyari na
tingnan nyo mga ka-home bro. Ito example lang to, tapos ikakat ko na to kasi syempre mamaya na lang tayo sa YT, 7 p.m. No? No point na paulit-ulitin ko dito. Una, tumira ka sa Parañaque. Di ba? Wala namang question doon. No? Tumira ka matagal na panahon sa Parañaque. Ilang taon yun? Baka 5, 7 years? Baka mga ganun. And ang ipinapalabas mo sa tao, hindi mo yun, domicile, tama? Hindi mo siya domicile. Temporary address. Meron ba kayong nakita na temporary address na taon-taon na since tumakbo pa siya na senador nung unang beses, doon na yung address niya? Kasi bakit natin alam? Kasi it's publicly available. Dahil ayan po ang address niya sa kanyang COC. See? Hanggang kailan siya tumira doon? Nung October, di ba? Simula nung nagsimula ako sa kanya, doon siya nakatira. And then na-realize niya na ayaw niya na pala doon tumira dahil nakakaramdam na siya ng takot and all that. Lumipat siya ulit. Nakalimot saan yung next niya lipat? Ano address yun? Yung sinasabi niya. Hindi. Basta, doon din, sa Las Piñas. Tas yung pangatlo, sa Bayanihan. Pang-apat, ito na. Pang-apat, ito na sa hotel. Yung sa Bayanihan, siya mismo nagsabi nun. Tinitle niya yon mga kahombre ko. Sa bawat nililipatan niya, mga kahombre ko. So, sorry. So, palipat-lipat siya. Stating na siya daw ay natatakot, hindi natatakot. Paiba-iba siyang statement eh. Di ba? Paiba-iba. Yung mga tao, nung nawala ako, yung mga tao are lost. Kasi wala nang totoong nagpapaliwanag ng ayos. Ayan yung problema. At yan ang sinabi ko rin, no? Before I went for quite a while, ayan yung kinakainis ko. Kasi bakit hindi kayo nag-focus sa subject? Kung ano-ano pinaggagawa nyo. Diba? Pumunta kayo, kung ano-anong ginawa nyong gulo and all that. Sige, alam nyo, karespe-respeto pa si The Kings. Because the guy has a face at kilala naman natin siya. 'Di ba? Kilala natin lahat siya. 'Di ba? Public personality siya. So he's known. At mas matagal niyang kilala si Norman kaysa sa akin. 'Di ba? Binanggit niya yung storya niya. Ayan. Pero yung iba, no, na nakikimix sa situation na ito, na maybe gusto mong maging parang main character ka dito sa sitwasyon na ito, hindi siya pwedeng mag-workout. Kasi we need to be real here. Kasi mga kahombre ko, ano ba ang panama at panlaban sa tao na yan? Ang pagiging totoo. Kapag ikaw ay hindi totoo, huwag ka na lumaban dito. You're out. Okay? Hindi po pwede na peke ka dito. It's not gonna work. Kasi babalik yan sa'yo. 'Di ba? 5 milyon tao po ang bumoto sa tao na ito noong eleksyon. 5 milyon na lehitimong tao. Hindi naman napepeke ang COMELEC. No, hindi ako naniniwala dyan. So 5 milyon na tao ang bumoto. Sa tingin nyo, all of a sudden, wala na maniniwala sa tao na yan? Siyempre, hindi ganun yun. Ako ang tunay mong kalaban, Norman Gusgusin. Wala ka maibato sa akin. Di ba? Paulit-ulit ka na lang. Doon sa nung bata pa ako, wala na yun. Pero sa akin, wala siyang maibato. Nang iskam ako, kung ano mang nagawa ko sa buhay ko, wala. Ayan, ang kryptonite ni Mangusi. Ako yun. Okay? Kasi sa akin, malinis. Ayan, ganyan. Ganyan ko siya binild. Kasi second phase na to, mga kahombre ko. Yung first phase, karespe-respeto, sila Bungo TV yun, sila Mike Cervera, sino pa ba? Si Yulen Marcos, di ba? Si Fuji News, maybe, nandun din siya. Si Karuba, yung mga yan yung mga nauna, di ba? Respetable, ginawa nila yung dapat nilang gawin. Kung sino-sino pa, hindi lang yan. Di ba? Yan yung first phase. But then, tinalikuran na nila to. Napakulong naman ata nila, no? So nagawa nila yung work nila. Second phase, ako yun. Ako na yung nagbukas nito. Ulit.
sa karamihan ng tao. And yes, people should understand and shouldn't underestimate ang tao na ito. Ayan ho ang mga maaaring maging pagkakamali ng lahat. 5 milyon ang bumotong lehitimong tao dyan. Hindi ko nga alam kung tumakbo man akong senador, baka kaya ko bang may bumoto sa 5 milyon na tao? I don't know. It's hard, man. So literal ho na meron yan napatunayan. Kaya wag niyong isipin na simple lang yung kalaban na yan. Hindi yan tulad ni Boy Panghe, ni Ato, ni kung sino-sino man, ni Awit, ni Wamos. This is a different fight. This is a different match-up, mga kahombre ko. Iba hong mentalidad ito. This is not for the hype anymore. Merong kasama kasi pinagkakakitaan. Normal lang yon. Okay lang yon. Pero, behind all of this, matindi na po ito. Ito ay lehitimo. Na talagang dapat pagtuunan talaga ng pansin at lakas. Hindi ito normal-normal lang na mga influencer lang. No? Na tulad ng iniisip ninyo. Normal influencer lang yan. Wala yan. Hindi ho yan normal influencer. 5 milyon na tao ang bumoto sa pagkasenador. Normal na influencer. Hindi ho normal na influencer yan. Di ba? O, marahil. Ito ay wala ng tindi. Tulad dati, no? Pero still. Di ba? Kaya nga hindi siya nawawala ng viewers. Marunong din kasi talaga. And we are giving him these bits and pieces of holes. Diba? Kasi hindi kayo nakafocus sa subject. Nagkakaroon ng butas ngayon. Diba? Dahil sa mga kung sino-sinong nakikientra. Pero ako, as I said, everybody's free to come over and come along with us. Lahat ng tulong, tandaan, sinabi ko din yan, ay tatanggapin natin. Legal advice man yan, kung ano man yan. Pero, iba ho ang aking legal team. Ang legal team ko ay yung may pinirmahan akong kontrata. At hindi ko yan pwedeng i-publish. Kasi kasama yan sa strategy ng team ko. Okay? Intindihin nyo na lang. I just can't go deeper. Dahil mababasa ng kabilang kampo yung mga plano. Di ba? Normal lang yan. Ang pagkakaso ho ay isang malaking plano. Okay, you are planning kung paano mo kakasuhan sa ganitong bagay, sa ganitong bagay. It's a big thing. It's a big world. No? Huwag niyong isipin na ito isang napakababaw lang kung ano-anong sasabihin. Oo, si ganito, si ganyan. No. If you are here to win, then you need to use your head. Hindi ka mananalo kung puro puso lang. Nagmamadali ka sa ginagawa mo, banatan ko to, puntahan ko to, ganito. Lahat to ay planado. Kahit ako, nung araw na ako'y pumunta doon, sa kanya, planado yun. Plaka ko, nilagay ko doon. It was all clear. Kung kilala nyo ako, makagagawa sa akin is the biggest baiter ever. Alam niyo yan. My God, man. We've done it. 2, 3, 4, 5 times. Di ba? Nagsilabasan, di ba? Yung mga binabanata natin through baits. Tapos nagsiiyakan sa huli, di ba? Oh, ganun yon. Head! Utak! 2026 na. Hindi kayo pwedeng magpadala sa mga ganyan lang. Magkaiba ho ang PI o preliminary investigation sa hearing. Huwag kayong magpapadala sa mga kaeng-engan yan. At lalong-lalo na, huwag kayong magpapadala sa kung ano-anong deviations and segue niyan. No. Hindi ho ganun kababaw ang utak ng mga kahombre ko. Ha?
You just can't be here kung ang babaw ng utak mo or something like that. Nakita ko to, boss, parang stress ka na din. Hindi, actually, hinihika ako. Hindi nga makatawa, hinihika ako kasi syempre galing ako sa bakasyon, malamig, tas uminit, alam niyo yun. At medyo pagod pa rin, di ba? So, may jet lag pa nga ako. Kaso, bilang padre de pamilya, kailangan kong magtrabaho ng dami kong ginawa. Kinasa ko ang aking bahay. Syempre, di ba? May mekanismo ka. Kinasa ko ang bahay ko, bla bla bla, para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Ganun yun. Kaya ako mas lalong parang napagod ako, grabe. Yun ang motibo. Huwag kayong maging mababaw. Ang buhay ng taong lehitimo na tulad ko ay hindi lang social media. Meron akong pamilya. Alam niyo yun? It's a big thing, man. Hindi siya ganun kadali. Once na na-realize ko na ako ay ama na, ako ang nagbibitbit sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga kasambahay ko, sa aking staff. So, hindi ho siya ganun kadali. Yung magkasaka pa lang ng ref mo, pagkain mo, ayusin mo yung grocery mo, hindi siya easy. Okay? So, kasama yan. Kaya ganito ako ngayon, no? Tapos medyo may sakit pa ako. My goodness, man. Halo-halo na. Ay, nako. Yun lang, mga kahombre ko. So, again. Ay, nako po, Diyos ko. So, again. Huwag nyo kakalimutan. Mamaya ho, for sure. Hindi ako sure, no? Na kung a-attend ba si Kulaong doon, magpapasikat siya or whatsoever. Pero, huwag nyo kakalimutan na preliminary investigation pa lang po yan. In-explain ko na sa inyo, okay? Hindi pa po yan hearing na sinasabi, wala pang ganon. Okay? At kung sagot, ang kailangan, kung affidavit of, ano tawag doon, ba? Puta lang, no? Counter affidavit lang po yan. Okay? Waiting pa tayo sa resolution doon sa ifinal niya sa Isabela. At isa pa na madalas pa ikut-ikutin, no, sa mga tao na nag-file ako sa Isabela, nag-file ako sa Parañaque. Ngayon, kumakalat na sa Pasay daw siya magfa-file kasi malakas daw siya sa Pasay, ganto ganyan. Ano ba yan, Norman Gusgusin? May sarili ka ba talagang batas? And actually, meron din pa unti-unting naniniwala. Diyos ko. Kung ganon, di pagkapala may kaso ka, wala na, di ba? Kung saan-saan ka lang tumira, yun na yun. Norman, tama, hinihika ako, pakinggan mo. Di ba? Ay, no. Norman Gusgusin, yung wala kang permanenteng residence, doon pa lang, talo ka na habang buhay. Wala kang katahimikan. Wala kang katahimikan. Ikaw lang ang nakalaban ko sa social media na lehitimong walang katahimikan sa buhay. Wala kang lehitimo na tirahan. Grabe yun, man. Doon pa lang, game over. Pero kahit ganun pa man, parati mo itong tandaan, Norman Gusgusin, kaming mga San Pableño ay hindi bumibitaw. Kaming mga San Pableño sa Laguna ay ibahin mo. Ako ang literal, dati pa, na nagpatunay niyan. Sunugan moments pa lang, bit-bit ng San Pableño ang kanyang payag. I was there to die. Wag niyo kalimutan yon. Hindi ako natatakot sa iyo, man. No chance. Kabahan ka kasi sineseryoso talaga kita. Sineseryoso at seseryosohin talaga kita. Kakasuhan kita ng paulit-ulit. Talagang hanggat hindi ka nahuhuyo. For sure. Sure yan. Yun lang. Hanggang dito na lang tayo, mga kahombre ko.
then that's about it. Inom ka ng gamot MG agad. Pamassage ka dahil nalamigan ka. Nagpamassage na po ako kagabi. Pero ako ay medyo sick pa rin. Pero huwag kayong mag-alala. Ang balat ng San Pableño matibay. Iba yan, man. Relax. I'm okay. See you guys tonight. 7 p.m. sa aking YT. Okay? Good fucking vibes. O ayan na, nasabi na yan ni AMG. So, out na daw po ang kung sino man na hindi totoo dito. So tingin ko kung ano man ang maging palabas, ano man ang maging pahayag dito ni Atty. Sabi, irrelevant na po sa mundo ng kulaong. At yun nga, sabi ko nga, hindi naman importante si Sabi dito. Wala naman tayong pake kung sino nga si Sabi, kung ano ang kanyang nakaraan, kung sino ang kanyang mga inagrabyado. Bakit? Focus ako kay kulaong. Wala akong pake kung sino si Atty. Sabi. Kaya dun sa mga nambabash sa akin, dahil pinagtatanggol ko daw si Sabi o aking gina-justify ang kanyang mga nagawa, pasensya na po kayo. Hindi po ako kasi plastic at sinasabi ko talaga wala akong pake kay Sabi. Bakit? Ako'y nakapagkulaong nang walang sabi at magpapatuloy ako na magpakakulaong at magpa-antay-kulaong nang walang attorney Sabi. Kaya kong magpatuloy. Kaya kong gawin kung ano ang nagawa ko dati nang walang attorney Sabi. Bakit nung bang may 14 vloggers, meron bang attorney Sabi? Wala. Kaya nga po 'di ba, talagang dito sa issue ni Atty. Sabi, mahahati ang konklusyon at opinyon ng mga kahombre at ng taong bayan. Wala naman po tayo magagawa diyan dahil magkakaiba po tayo ng pananaw. Magkakaiba po tayo ng pananaw sa mga issue na maglalabasan. Kumbaga etong kay Atty. Sabi, side bet na lang 'to di ngayon, kung na-debunk siya ni Mangusin, wala po tayo magagawa dyan. Hindi siya nag-iingat, kasalanan niya yan. Kaya nga sabi ko, wala akong pake. Basta ako titignan ko kung ano ang kanyang mga nagawa. Pasalamat tayo dahil meron ngang Atty. Sabi na nakapagpangatal ng kanyang itlog noong wala itong si MG. Kaya lang sumobra. Di problema niya na ngayon. Hindi na natin yan problema. At ang aking lamang masasabi sa issue ni Sabi at ni Kulaong, wala akong pake. Focus lang ako kay Kulaong. Magpapatuloy akong antay-Kulaong. At kung ayaw nyo sa ginagawa kong antay-Kulaong vlog, kung ayaw nyo sa mga ginagawa kong pagla-live patungkol kay Kulaong at ipipilit ninyo na ako'y kumakampi kay Sabi, wala akong pake. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mamaya 7 p.m. abangan ninyo yung matinding interview video ni MG. Tingin ko yan yung kay Ian. Yan yung kanyang ilalabas. So, salamat po.